Lord, marami pong salamat sa umagang ito na binigay mo po sa amin. Salamat po sa magandang panahon. Salamat po sa iyong mga anak na nandito upang magpuri at sumamba sa iyo. At the same time, Lord, kumain na yung salita at dalangin po namin sa lahat po ng pag-uusapan namin. Wala pong ibang interpretation, ibang pangalan ang may tataas, kundi biblical at Panginoong Hesus lamang po, Panginoon, ang may tataas dito. Lord, purihin ka, samahan mo po kami hanggang mamaya, Panginoon. Ikaw lang po ang may taas sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede po ba palakpakan natin si Lord? Paki-high five mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, good morning. So, bago po tayo dumako doon sa topic natin, konting survey lang, no? Medyo mahilig kasi akong mag-survey ngayon. Sino dito meron ng driver's license? Taas ang kamay. Ayun, meron na. Driver's license. Sino rito merong UMID card, yung ID ng SSS? Taas kamay. Uy, daming wala. Sino rito meron ng membership ng Pag-ibig? Government hindi yung taas kamay. National ID, meron na? Taas kamay. Oh. Ito na lang. Sino rito ang fully vaccinated ng COVID-19 vaccine? First dose, second dose, taas kamay. Marami. Booster. Mga nabakunahan pa ng booster? Kaya ako natanong yan, obserbahan natin yung process, paano makuha yan. Okay? Sa mga nag-driver's license, UMID, vaccine, ano po ang nangyari? Nakaranas po ba kayong pumila? O sa mga taga-BSU rito na nag-e-enroll, may pila pa ba? O ngayon, online na lang? Sa SSS, may pila pa rin ba ngayon? Meron pa rin, di ba? So, ang pinupunto ko po, kaya ako inaalam kung sino na sa inyo yung mga nakaranas ng ganyan. Kasi ang topic natin ngayon ay tungkol sa word na wait o yung tinatawag nating waiting. Sa Tagalog, paghihintay. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may hinihintay yan? Mukha bang hinintay yan kanina? Na-late ba? Ayan. So, alam nyo, isa lang ang napatunayan ko sa buhay ng tao, normal ang maghintay. Okay? Sa mga empleyado, anong hinihintay natin? Sweldo. Sa mga nanay na nagpapaaral ng anak, anong hinihintay natin? Makagraduate. Sa mga nakagraduate na nag-a-apply ng trabaho, anong hinihintay natin? Ma-reject. Ma-hire. Di ba? Sa mga businessman na nagpo-post online, ano hinihintay natin? Inquiries, customer. Okay? So, ibig sabihin, sa buhay ko, sa buhay nyo, ang pinaka-normal na nangyayari sa lahat, maghintay. At alam niyo sa Bible, normal din. Normal din sa Bible ang paghihintay. Kilala niyo si Abraham? Nagkaanak siya. Gaano katagal? Naghintay siya ng ilan? 25 years. Bago siya magkaanak. Si Adan, ginawa. Kailan dumating si Eva? Hindi naman sila sabay ginawa. Naghintay pa si Adan na makakasama. Tama? So, sa buhay natin, anong pinaka-normal? Isa sa normal, maghintay. Okay? At saktong-sakto, nandito kayo lahat ngayon kasi ang title ng pag-uusapan natin ay #Holy Waiting. Ayan. Hashtag na ako ngayon, no? Dati pinagtawanan ako kasi ang basa ko dyan, number sign, Holy Waiting. Hashtag pala. Okay. So, nakarelate naman na. So, etong Holy Waiting na word na to, medyo combined yan eh. So, word na holy, dahil ito nga yung series ng topic natin na binabasa atin ng ating head pastor, at ang topic natin ngayon is all about paghihintay. Paano nga ba maghintay nang may tinataglay na kabanalan? Okay, sa Tagalog. So, alam ko sa ating lahat dito,
Lahat tayo may mga hinihintay, iba-iba, kanya-kanya. It's pretty personal. For example, sa mga youth, naghihintay ka ng salvation ng pamilya mo. Sa mga bagong kasal, naghihintay ka ng baby, magkaanak. Sa mga nanay, naghihintay ka makatapos yung anak mo. Naghihintay kang bigyan ka ng anak mo. Sa mga anak, sa mga nagtatrabaho, gusto mo ng promotion. So lahat ganon. Okay? Pero, ang pag-uusapan nating isa, bukod doon, dahil nga iba-iba tayo nang hinihintay sa buhay, saan tayo magtatagpo lahat? Ano ba yung dapat nating hintayin? What are we waiting for? Ayon sa sinasabi ng Bible. Okay? Pwede bang buksan natin yung Bible natin sa Santiago, chapter 5, verse 7 to 18. Pero, sinulat ko naman na siya dito. Ayan. So, basahin po natin. Kaya nga, mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng panahon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang inihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon, buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Verse 11, sinasabi nating pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa, huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit at ang lupa o ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Take note dito ha. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin nang mataimtim siyang nanalangin na wag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Balik po natin sa verse 7. Okay. Etong Santiago chapter 5 verse 7 to 18. Pag binuksan nyo yung Bible nyo, meron title yan. Anong title dyan? Pagtsatsaga at pananalangin. Yan. Actually, yan ang nagko-compose sa word na holy waiting. Pagtsatsaga at pananalangin. Kung papansinin nyo dito, sa buong context ng 7 to 18, nagkumpara dyan eh. Ang paghihintay ng Kristiyano parang magsasaka. Okay? Ano ba ginagawa ng magsasaka? Sino rito may tatay na magsasaka? Ako, tatay ko magsasaka. Nung unang panahon, nagsaka. Naalala ko noon, kasi sa pamilya nila tatay ko, nila pastor, magkakapatid sila, merong isang sakahan na sila yung tenant, parang 1.5 hektarya yon. Merong in charge kung sino yung magpapatanim. Siya mamumuhunan, kapag kumita yon, yung bigas, yung palay, ibebenta, yun yung kita. Tapos doon sa totoong may-ari ng lupa, magbibigay ng tax, buwis. Parang yun yung pinakabayad mo kasi hindi nila ginagalaw yun. Naalala ko nung tatay ko dati nagsasaka, bumagyo ng malakas. Namuhunan siya ng, ang tawag doon binhi eh. Tama ba ako? Binhi, yung tinatanim. Namuhunan siya ng marami,
bumagyo, yung sakahan naging palaisdaan. So yung pera natunaw. Ang nangyari, nalubog kami sa utang. Doon kami nagsimulang malubog sa utang. Ano lang, trivia lang. Tuloy tayo sa verse. Sabi rito, ang magsasaka raw, buong tiyaga niyang hinihintay. Ano sabi rito? Ang ani sa kanyang bukirin. So, diyan nga ako dati nagtataka, paano kumikita ang magsasaka? Kasi mamumuhunan ka ng January, aani ka mga bare months. O kaya mga July. Ang tagal. Paano masusustain yung January to ano? Wala kang income, dun lang, biglaan. Pero ang nakikita ko dito sa word ng magsasaka, sa ginagawa ng magsasaka, ano? Kinumpara ng Bible, marunong maghintay. Okay? So, pagka pinasadahan pa natin yan, gaya ng binasa ko kanina, actually, ano'y naman natin yan, i-word by word naman natin yan mamaya sa acronym natin. Pero isa lang ang nakita ko dito. Ang Bible, merong sinasabi sa mga taong naghihintay. Okay? Now, this is my question. Kapag sinabing paghihintay, ano yung kabaliktaran ng paghihintay? Sino nakakaalam? Ano yung word na kaugnay ng paghihintay? Dito tayo sinusubok eh. Hindi sa English Sinusubok tayo ang mga Kristiyano sa word na, pwede man pakishow natin yung word na delay. Ibig sabihin ng word na delay, darating naman, pero, ang tagal. Hindi pa ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi, pag naghihintay ka ng sweldo, sanay ka na. Pag naghihintay ka ng resulta, sanay ka na. Pero ang tanong ko, paano kapag yung inihintay mo, kailangan mo ng urgency at emergency, gusto mo na dumating, pero hindi pa rin dumarating. Ano yung magiging attitude mo while you wait? Ito pa ang tanong ko. Some of us are naghihintay ng breakthrough sa buhay natin. Nananalangin tayo, Lord, sana magkaroon ako ng magandang trabaho, magkaroon ako ng magandang sasakyan, magkaroon ako ng magandang bahay, magkaroon ako ng boyfriend, magkaroon ako ng girlfriend, makapagpakasal ako. Now, my question is, while you wait, paano pag yung victory na pinagpe-pray mo, hindi pa nangyayari sa'yo, pero sa katabi mo, nangyayari? Ayun ang pinakamasakit na tagpo eh. Di ba? Ano yung attitude mo? Lord, pray ko magkaroon ako ng magandang bike. Hindi binibigay ni Lord sa'yo, pero sa kaibigan mo, nagkaroon. Kamusta ngayon yung magiging pakiramdam mo? Magiging masaya ka pa ba? Magpupuri ka pa ba? O puro insecurities na mararamdaman? So ito ang pinakalaga sa pag-uusapan ngayon. Wait is pretty normal, but ano yung attitude natin while we wait? Okay? So, ang points natin iikot sa acronym ng wait. Okay? First letter, W. While we wait, dahil nga ang title natin, Holy Waiting, sabi sa verse 7 to 12, W, work on your responsibility. Okay? So, dahil nga tayo ay Kristiyano, nananampalataya tayo sa Diyos, pag meron tayong gustong mangyari, pag meron tayong pinapangarap, meron tayong minimithi at hinihintay natin, anong ginagawa natin? Kasi gusto ko lang mag-survey. Anong ginagawa natin? Meron kang gusto mangyari sa buhay mo, Kristiyano ka, wala pa, anong gagawin mo? Mananalangin. Okay? Gusto ko, Lord, gusto ko po nito. Wala pa, pero Lord, gusto ko po nito. Lord, gusto ko pong magkaroon ako nito, mananalangin ka. Sa mga young couple na nagbabalak mag-anak at di pa binibigay, hindi ba natin pinapanalangin? Di ba? Nananalangin din tayo. Sa mga youth na nangangarap ng magandang trabaho, nananalangin tayo. Kapag hindi ka nananalangin, questionable yun. Okay? Pero, ayun yung kalimitang ginagawa ng mga Kristiyano habang naghihintay ng gusto nilang breakthrough sa buhay nila. Ano? Nananalangin. Pero hindi yun sapat. Sabi rito, work on your responsibility.
Kapag nananalangin ka, gabi, bago ka matulog, nananalangin ka, pero after nun, anong gagawin mo? Sabi sa verse 7 to 12, yung sinasabi nga sa magsasaka, ang magsasaka ba, ang ginagawa, magtatapon ng palay, tapos hihintayin yung month ng July, babalik sa kukuhanin yung ani niya? Hindi. Alam niyo nangyayari sa magsasaka? Kapag ka nagtanim, babantayan kung may daga na kumakain ng mga binhi, kung merong mga damo. Naglalagay pa sila ng, ano yung parang manika? Scarecrow? Scarecrow? Ano tawag doon? Bakit sila naglalagay ng ganon? To protect yung tanim. Kasi meron silang ginagawang work na responsibilidad nila while they are waiting sa breakthrough. Ganon din tayo bilang Kristiyano. Sige, paki-flash yung 7 to 12. Pakibasa natin. Sige, paki-proceed sa 8 na. Dapat din tayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propeta nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Pagka binasa mo yan, ano lagi yung maring bababasa? Word na pagtitiis. On our waiting season, ang napakahalaga, marunong ka magtiis. Kasi dyan bumabagsak ang karamihan eh. Shortcut. Yung goal mo, yung point na yon, pero dahil hindi ka marunong magtiis, shortcut ka. Gusto mo kumuha ng driver's license, hindi ka marunong magtiis, nagpixer ka. Parang ganon. So anong ginagawa? Pag nasa daan ka, hindi mo alam yung kahulugan ng mga sign sa daan. Bakit? Kasi hindi ka marunong magtiis. Nakamtan mo yun pero hindi ka deserving. Bakit? Ang sabi dito, work on your responsibility. Makakamtan mo yun pero gawin mo yung responsibilidad mo. Merong isang bata, ang panalangin niya matanggap siya sa trabaho. Ang kaya niya lang gawin, mag-deliver ng pizza. Ayun. Na Angel's Pizza, yun lang kaya niyang i-deliver. Nag-apply siya sa isang branch ng Angel's Pizza. Sabi niya, ako po si ganito, kaya ko po mag-deliver sa loob ng 1 minuto, kaya ko pong takbuhin mula Balagtas hanggang Bukawi. Simula po, in 5 minutes, kaya ko pong magpasok ng pera ng 1,000 kasi madideliveran ko po lahat. Tapos yung delivery ko po, share pa po tayo. Ayan. Sana po matanggap nyo ako. Ganda ng deal, no? Ang sabi nung manager, tanggap ka na. Pero bago ka makapagsimula, kaya mo ng bike. Pag wala kang bike, hindi ka pwedeng tumanggap. Hindi ka namin tatanggapin. Nagulantang siya, kasi ang pinagmamalaki niya nga, kaya niyang tumakbo. Wala siyang bike. Bago siya makabili ng bike, kailangan niya ng trabaho. Tagal niyang hinintay, tagal niyang pinanalangan yung trabaho na yon. Nagsanay siyang tumakbo ng mabilis para ma-impress sa kanya yung manager. Pero ang kailangan pala, bike. Sa madaling salita, hindi siya natanggap. Sobrang sama ng loob niya. Habang naglalakad siya, nadaan siya ng bukid, nakita niya ang daming mga gulay, meron na lang siyang pera, 100 pesos, sabi niya, pangkain ko na lang to bukas pag mag-a-apply ako at pamasahe. Pero hindi pa rin sigurado kung matatanggap ako. Paano kung hanapan uli ako ng bike? Kasi ang kaya ko lang gawin, mag-deliver. Anong ginawa niya? Alam niyo ginawa niya? Work on his responsibility. Kumuha siya ng gulay, isa, binili niya yung sa pamamagitan ng 100. Kumatok siya sa kapitbahay, binenta niya sa halagang 150, binili. Bumili uli siya, binenta niya sa kapitbahay, bumili. Yung 100 naging 500. Sabi niya, okay to ah. Hindi ko kailangan ng bike, kumikita ako. Kinabukasan, yung 500, yung 400, 100, pinangkain niya, yung 400, pinangpuhunan niya uli. Hanggang sa lumago, naging korporasyon ang kanyang negosyo. Then binisita siya ng mga tauhan niya, sabi niya, Boss, ang dami mong magagandang kotse, ang dami mong magagandang yate,
Pero ang tanong, bakit hindi ka bumibili ng magandang bike? Ayan ang trend ngayon. Alam mo sabi niya, ayoko sa bike. Kung bumili ako ng bike dati at kung may bike ako dati, wala ako nito ngayon. Kung meron akong bike, nung nag-apply ako nun, delivery boy ako ng Angel Pizza ngayon. Pero dahil wala akong bike, may-ari ako ng korporasyon ngayon. Alam niyo yung point nun? Hindi tungkol sa bike. Baka kasi sa atin, meron tayong hinihintay, pinapanalangin, hindi pinagkaloob. Pero nasasaktan ka, kagaya nung nangyari sa kanya. 100 na lang ang pera niya. Yung bike, paano siya makakabili ng bike sa halagang 100? Eh yun yung requirements para makapagtrabaho siya. Pumunta siya sa ibang way. Dinala siya sa ibang way ng Diyos at doon siya naging successful. Napakahalaga ng work on your responsibility. Alam mo kung bakit? Kasi pagka ginawa mo yan, yung sagot ng Panginoon sa'yo, nire-redirect ka sa iba. Alam nyo po, to trivia lang. Pag tayo nananalangin, laging may answered prayer ang Diyos. Totoo yan. Marinanalangin ka, lagi ka sagutin ng Panginoon, pero hindi laging yes. Pwedeng no, pwedeng wait, o pwedeng dito ka, hindi dyan. Pero the question is, kapag ka yung pinapanalangin mo na gusto mo mangyari, hindi mo pa nakakamtan, o hindi sa'yo binigay, ano yung gagawin mo? Still, magwo-work ka ba on your responsibility? As a Christian, kapag ka nadidismaya ka, still you will continue ministry. Sa mga youth, pagka nagsasawa ka na mag-handle ng tao, nagsasawa ka na sa pambabato ng tao, do you still continue serving God through ministry, through sharing to others? O, dito na lang tayo sa comfort zone na tayo-tayo na lang kasi ayoko na sa kanila. Ganun ba? Eh ano yung work on your responsibility na sinasabi ng Bible? Magtiis. Kasi doon tayo sa #holy waiting. Kapag ka nagtitiis ka na merong kabanalan, ang mindset mo, ano ibig sabihin ng word na holy? Baka nagkakalimutan tayo. Ano ibig sabihin ng word na holy? Tagalog, banal. Pero ano yung meaning? Sa English, pag sinearch nyo, purity, righteousness. Ibig sabihin, tama, kabutihan, at kalooban na naaayon sa Diyos. So ang pagtitiis, parte ng kabanalan. Bakit? Ito ang gusto ng Diyos. #holy waiting. Habang naghihintay ka, may sagot ang Diyos sa panalangin mo, sa inihingi mo. Pero habang hindi mo pa nakakamit yung gusto mo mangyari, work on your responsibility. Manalangin ka. Kung meron kang nakagalit, mag-sorry ka. Kung nainis ka, magpatawad ka. Kung meron kang minimithi, ipanalangin mo. Kung magte-take ka ng board exam, mag-review ka. Work on your responsibility. Kung nag-a-apply ka, master your skills para matanggap ka. Ganun lang kasimple. Work on your responsibility. Point number 2, letter A. Ask God. Kung may gusto kang mangyari, meron kang hinihintay, ask God. Okay? So, verse 13 to 15. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Ito, alam nyo, yung verse na to, nung binabasa ko, parang pagka pinagbasehan natin sa Bible at sa Diyos, kung ano yung nangyayari sa atin, napakasimple. Parang sabi ng Lord, simple lang yan eh. Ano? May paghihirap ba sino man sa inyo? O di manalangin. Parang yung pagkakabasa ko dito, ganun yung interpretation ko. May paghihirap ka ba? Manalangin ka lang. Nagagalak ba ang sino man sa inyo? O sobrang saya mo, pala ka, praise. Praise God. Praise your God. Ganun lang kasimple. Wala diyang sinabi na nagagalak ka na mapuris sa Diyos.
Magyabang ka. Walang ganon. Hindi. Simple lang ang buhay. Parang pinapasimple lang ng buhay. Praise God. Nasaktan ka, may paghihirap ka, pray. Next. May sakit ba ang sino man? To, critical, no? May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno na iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ito napatunayan ko na sa buhay natin, meron talagang role ang mga leaders ng church. Kasi Bible mismo ang nagsabi, may sakit ka? Sino dito may sakit? Alam nyo, para kayo gumaling, bukod sa, syempre, work on your responsibility, magpapacheck up ka, didisiplinahin mo yung sarili mo. Pero alam mo, para gumaling ka, ang sabi ng Bible, kailangan ng panalangin ng mga leaders ng church. So sa atin, sa buhay ko, sa buhay natin, may rule o may role ang church leaders. Pag nahihirapan ka, chat mo si Jello. Kasi siya yung sa intercessor, tapos ibababa niya sa mga intercessors. Pag may sakit ka, itap mo yung mga leaders, ipanalangin ka. Huwag kang mahiya. Bakit? Sabi ng Bible yun. Hindi siguro sasabihin to ng Bible kung hindi ka gagaling pagka pinag-pray ka. Pero syempre, habang pinapanalangin ka, meron pa ring waiting season. Hinihintay mo kung kailan ka gagaling. Sasagutin ka ng Panginoon, pwedeng yes, no, o wait. Next. Pagagalingin ng Diyos, ang may sakit dahil sa panalangin, may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y magkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Okay. So yung A natin, ano nga yun? W, work on your responsibility. A, ask God. Sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo, minimithi mo, hinihintay mo, isa sa mga bagay na dapat mong gawin, ask God. Tanungin mo si Diyos. Tanungin mo ang Diyos, Lord, ito ba yung direction mo for me? If not, dalhin mo po ako sa iba. Alam nyo, ito ngayon ko lang share kasi kinip in private ko to eh. Kami lang ni Jello, sa ni Mika nakakaalam. Kasi ako, last year pa, I was praying for another job na work at home, pure. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ako, kung bibigyan ako ng on-site position na kahit twice a month, pwede na yun. Basta yun yung criteria ko. I keep on applying. Una natanggap ako, kung pamilyar kayo kay AMTI, Ascent Micro Technologies Incorporated, natanggap ako, ang laki ng offer sa akin, pero alam nyo yung hinihiling ko, hindi. Tugma, Monday to Friday on-site. May work from home ako ngayon, nawala pa doon. Kapalit na malaking sweldo, sabi ko, Lord, hindi ito yung hinihiling ko. Nag-decline ako. At after nun, apply ako kay Fujitsu. Natanggap din ako, but 4 times a week, ako kailangan pumunta ng Makati. Isang beses lang ako mag-work from home. Sabi ko, Lord, paano yung presence ko sa church? Kasi yun nga yung concern ko eh. Ang binibigay sa akin ng mundo, sweldo. Pero yung hinihiling ko na setup, hindi. So, ibig sabihin, Lord, hindi ito. Kaya tinatanong ko siya Lord, ito ba? Kasi, para remind, nakakatukso eh. Alam niyo kung bakit? Kasi napakahalaga sa akin ng sweldo dahil ang dami kong binabayaran monthly. Sabi ko, kung tatanggapin ko to, pagkukomputing ko, ang laki ng differences. Very good. Ang laki ng ng tubo ko kumpara sa ngayon. Pero Lord, ito ba yung inihiling ko? Hindi eh. Sabi ng Panginoon, hindi. Kasi ang number one reason, bakit ka lumilipat ng company? Because the work setup, you want work from home. Kasi gusto ko, nandito ako sa church, sa prayer meeting, nandito ako sa prayer meeting, gawain ng youth, nandito ako, nakasubaybay. Yun yung desire ng puso ko. Yun yung pinapanalangin ko. Kasi ang sabi dyan, sabi ko nga kanina, napakasimple lang eh. Nahihirapan ka, manalangin ka. Yun ang pinapanalangin. Then one time,
Nagkaroon ako ng interview, hindi ko muna mapangalanan yung company kasi hanggang ngayon wala pa resulte. Daming series of interview kong pinagdaanan, o puro online lang naman yung interview. Ang sabi niya sa akin, etong company na to, once a month lang ang on-site. So sabi ko, Lord, ito na ba yun? Nakabahan na ako. Dumaan ako ng first interview, pasado, second, pasado, third, pasado, at nung Wednesday, last Wednesday, final interview. So, nag-final interview ako, sabi ko, Lord, ibibigay mo to, salamat. Pero kung hindi, alam ko may plano ka pa. So, sa madaling salita, nag-final interview ako, Wednesday. Sabi niya sa akin, Mark, we will give you update. Hopefully early this week. O hopefully within this week or early next week. Walang update until Friday. So, next week. Sabi ko, Lord, usap kami ni Jello. Sabi ko, Jels, before the interview, work from home ako noon, pumunta ako dito. Usap kami ni Jello. Sabi ko, bro, wag mo ating pagsasabay sa atin na lang kasi may final interview ako. Yung matagal ko lang pinapanalangin, almost a year. Sana, ito na. Pero kung ano pa rin kalooban ni Lord, loobin nawa, pray mo ako. Pray kami dito. Tapos after noon, sabi ko, umalis na ako, thank you. Kasi luwas na ako kinabukasan. Pero ang inaano ko sa puso ko, binibigyan ako, kapag nagtatanong ako kay Lord, nakukonfuse ako eh. At napakahalaga ng ask God. Bakit? Kasi minsan may i-offer ang mundo sa'yo na makukonfuse ka kung yun ba. Pero pag tinatanong mo sa ang Diyos, nare-redirect ka dun sa gusto mo mangyari. At nare-redirect ka niya dun sa tama. Siguro kung grinab ko yung mga una kong trabaho, baka lalo akong wala rito. Baka na-busy ako ng sobra. O baka minsan, nawala na ako. Sabi ko nga nung mga nakaraan, yung sobrang busy ko, parang gusto kong umubaba ng ministry as a chairman. Pero hindi pinagkaloob ng Diyos kasi nung pinapanalangin ko yun, binigyan niya ako ng ayos na position sa work. Ngayon, sa current, to the point na hindi na ako busy kagaya ng dati. Binigyan niya ako ng work from home, although hindi pure, pero binigyan niya ako. Pero sabi ko, Lord, I'm asking for more. If ito yung kalooban mo sa akin para magamit ako, Lord, please give it to me. Pero Lord, I'm willing to wait. That's why I'm praying. Kung hindi pa ngayon, hindi sa sama loob ko, pero Lord, ikaw na bahala sa future ko. Ikaw na bahala sa desire ng puso ko. Kasi Lord, kung tayo mag-uusap, alam mo kung anong desire ng puso ko. Pero ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, every time na nagtatanong ako sa Kanya, nandito ako ngayon, preaching the Word of God. Sabi ko, Lord, ako yung preacher po ngayong linggo, nung kumari, Sunday ngayon, next week ako preacher, lagi. Lord, ako po yung preacher ngayon, next week. Sana po makapag-prepare ako. Kasi yung mga karanasan ko dati, pagka preacher ako ng Sunday, sobrang busy kung saan-saan ako pumupunta para mag-meeting. Pero Lord, kung ganoon man po yung mangyayari, okay lang po, willing po ako to wait na ibigay mo sa akin yung message mo. Ganun ako lagi makipag-usap kay Lord. Pagka Monday, lagi ako naka-work from home na Monday. Tuesday, luluwas ako, o minsan naka-work from home din. Pero usually, Tuesday ako lumuluwas kasi Wednesday, coding na ako noon eh. Pag lumuwas ako ng coding, baka mahuli na ako. So Tuesday, habang nagdadrive ako, pagka preacher ako dito, ang iniisip ko, Lord, anong message mo sa akin? Hindi ko iniisip, anong meeting ko, anong trabaho, hindi. Lord, ano pong message mo? Pagdating ko sa work, tinuruan ako ng Panginoon, pagbaba ako ng bag, open ang laptop, work ang iisipin. Pagka sarado ng laptop, church ang iisipin. Kamustahin sa bahay, ganun. Tinuruan niya ako maging ganun. Sabi ko, Lord, alam ko na kung bakit mo ako pinaghihintay. Hinahanda mo ang puso ko. Ito, narinig ko lang nung nagbabrowse ako kagabi. Ang daming promise sa Bible. Tama? Sabi ng Panginoon, subukin mo ako, hindi ko buksan ang durungawan ng langit. May pangako. Sabi ng Panginoon, kumatok ka, pagbubuksan ka. Ipanalangin mo yung pamilya mo. Sabi, manalangin ka, gagaling ka. Ang daming pangako eh. Pero ang tanong, bakit hindi agad nangyayari yun kung may pangako? Bakit ako hanggang ngayon naghihintay? Alam niyo kung bakit? Kasi yung promise na yon, it doesn't mean na ngayon ready ka nang matanggap yon. Merong panahon ang Panginoon na yung pangako na yon, pag binigay sa'yo, dun ka ready. Sabi ko sa Panginoon, kung ginawa niyang perfect ang career life ko, una pa lang, baka yun yung naging danger para lalo hindi ako mag-ministry. Bakit?
Kasi nakikita ko yung process ko ngayon, ginagawa sa akin ni Lord, hinahanda niya ako sa greater responsibility. At yun yung iniisip ko mabuti. Si Jello, tuwan-tuwa ako, tinanggap niya yung pastor position. Sabi ko, thank you Lord. Kasi nung nag-uusap kami sa board, sabi ko, tuturuan ikaw maging pastor, ikaw maging pastor. Hindi, ayoko maging pastor. Nagulat ako, tinanggap niya. Sabi ko, thank you Lord. Kasi tumatanda na si Pastor Ray. Lagi niya sinasabi sa amin, hirap na ako magsalita. Sino ang papalit? Sabi ko, Lord, sino? Ako ba? Kung ako, Lord, okay lang, pero ayoko. Kasi alam ko, ang pastor calling. Kung tawagin ako, wala akong magagawa. Pero Lord, ayoko. Pero kung tatawagin mo ako, okay lang. Nataon, tinanggap ni Jello. Sabi ko, Lord, salamat. Hindi ako. Hindi, joke lang, hindi naman. So, ang pinopoint ko, if you ask God while you are waiting, hindi ka mabibigo, hindi ka madidismaya. Bakit? Kahit na meron kang pinagdadaanan, matututo ka magtiis kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Ulitin ko, maraming pangako ang Diyos. Bakit hindi mo nakakamtan ngayon? Bakit? It doesn't mean na may pangako ang Diyos. Ngayon, ready ka na. Hintahin mo yung tamang panahon. Alam niyo, Isaiah 60 verse 22, nakikita ko to, laging pina-flash sa mga social media. Pero pagka pinag-aralan mo yung context nun, pangako yun sa Israel. Ang sabi ng Panginoon doon, at the right time, I, the Lord, will make it happen. At the right time. Sa mga naghihintay, sa mga may pinapangarap, sa mga may pinapanalangin, ang sabi ng Panginoon, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Pwede ba palakpakan po natin si Lord? Work on your responsibility, gawin mo yung part mo, and God will do the rest. Parang ganon A, ask God, talong mo sa Diyos lahat, ipanalangin mo sa Diyos lahat. Kung meron kang confusion, ipanalangin mo sa Diyos. Kung may darating, Lord, ito ba yun? Kung merong binigay, ask God pa rin. Kahit anong kaganda pa yan, ask God. Initiative. Initiative. Verse 16. Pwede po bang paki-flash? Sabi rito, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang sinasabi dyan, kung may kasalanan ka, lapit ka sa kapatid mo, sabihin mo, kasala ako, pwede mo ba akong panalangin? Umamin ka na, nagkamali ako sa sinabi ko kay ganito, pwede bang ipag-pray mo ako o tulungan mo kami magkabati? Parang ganun Diyan ko pinasok yung initiative. Alam niyo kung bakit? Kasi sa waiting season, pagka naghihintay ka, meron kang gusto mangyari, napakahalaga ng initiative. Yung meron kang kusa, meron kang willingness na, ano mapapansin nyo dyan? Magpakumbaba. Kasi, kapag meron kang willingness initiative, binababa mo yung sarili mo For example, ano lang din, konting share lang din. Sa opisina po kasi, pansin ko lang hindi ko po alam kung saan. Pagka mga boss, yung iba, yung mga matataas, hindi yan basta-basta lang babati, dumadaan lang yan. Dire-diretso, kahit maraming tao dyan. Pero yung mga, hindi siya ganun kataas, pagka naasalubong mo, ang babati yan, oy, tumatango yan. So, ibig sabihin, na-conclude ko doon, yung initiative, isang sign ng humbleness. Pagpapakumbaba. Pagka ikaw yung nauuna mag-approach, pagka yung ikaw yung unang umamin, pagka yung ikaw yung nauunang mag-sorry, o kaya ikaw yung nauunang mag-share, o kaya ikaw yung nauunang magbigay, ikaw yung nauunang magtanong, ano yun? Kapakumbabaan. At during our waiting season, napakahalaga ng pagpapakumbaba. Alam niyo kung bakit? Kasi kung naghihintay ka, punong-puno ka ng pride, kalaban mo yan para maghintay ka. Tagal ko na naghihintay, mukha akong kawawa. Ayoko na ng ganito. Punta ka na sa ibang way ngayon. Ano nawawala? Yung hashtag holy waiting, nawawala. Bakit? Pag nawawalan tayo ng initiative, ang pumapalit, pride. Bahala sila yung magano sa akin, hindi ako. Wag gagawin dyan, kayo bahala kayo. Basta ako dito. Yun. So, pag nangyayari, danger. Pero be careful.
Okay? Sa mga initiative sa buhay natin, napakahalaga, alamin mo, ano ba yung dapat na meron ka talagang initiative? Lalo na sa pagiging Christian. Sino na nakakita ng parot? Totoo ba, ako, personally, hindi ko pa narinig. Totoo po ba nagsasalita ang parot? Nagsasalita talaga? Hindi, ibig ko sabihin, syempre, nanggagaya lang, hindi yung, "Hi MJ, kamusta?" Hindi naman siguro ganun. Ang alam ko, sabi daw, pwedeng gayahin. For example, MJ, gagayahin niya MJ. Tama ba? Pero hindi siya, pagdating ko, "Kamusta po kayo?" Walang ganon. Kasi tao na yun eh, pagka ganon. So, totoo pala nagsasalita ang parot. Kasi meron akong kwento sa parot eh. Isang parot na nakakulong sa isang bird, tindahan ng ibon. Okay? Kinuha, binili, inuwi yung parot. Doon sa tindahan ng ibon, salita lang salita yung parot. Nagsasalita. Pero nung pag-uwi ng bahay, ba't di nagsasalita? Sabi nung bumili. Ang ginawa ng bumili, alam ko, ang parot, sabi niya, na-search ko, mahilig sa salamin. Bili siya ng salamin. Nilagay niya sa harap ng parot, salamin. Baka siguro para kausapin niya, may nakikita siyang ibang parot. Naobserbahan niya, naglagay siya ng record. Sabi niya, natagal na naghintay, magkasalita kaya to? Sa madaling salita, hindi nagsalita yung parot. Sabi niya, ganito na lang. Hindi tumalab pag may nakikita siyang ibang parot. Kuha ako ng hagdan, kasi baka maglalaro-laro siya ron, parang playground. Gawa siyang maliit. Nilagay niya sa loob ng kulungan ng parot. Hindi pa rin nagsalita. Isang linggo na, hindi pa nagsasalita. And then last, ang ginawa niya, tinanggal niya lahat yon, baka kasi nasisikipan, at doon magsalita. Pagtanggal niya, inobserbahan niya, hindi pa rin nagsalita. Sabi niya, bahala ka dyan. O mag-iwala lang ako recorder dyan, hintayin na lang kita magsalita. Magsasalita ka rin kasi nature mo naman yun. Pagbalik niya, yung parot patay. Namatay. Tapos sabi niya, ba't ganito to? Punta nga ako dun sa tindahan ng ibon. Sabi niya, bakit yung parot hindi nagsasalita tapos namatay pa? Pagpunta dito, sinamahan siya ng expert sa ibon. Sabi niya, ano po ba ginawa nyo? Naglagay po ako ng salamin. Ano pa? Naglagay po ako ng playground niya. Ano pa? Yun lang po. Pinakain niyo po ba? Hindi po eh. Hindi nagsasalita ang parot pag gutom. Namatay. Now, ayun lang yung kwento, pero anong gusto kong i-point sa word na initiative? Pagka ang dami mong initiative, pero ang pinakamahalaga yung hindi mo ginawa, baka mamatay, sayang. Yung hinihintay mo mamatay. Alam mo kung bakit? Tagal mong Christian, you are praying, meron kang minimiti sa buhay mo, pero you are not doing quiet time with God, sayang. Napaka-importante. Ministry ka ng ministry, hindi ka nananalangin, sayang. Dito po kayo. Gusto mong, yung mga anak mo, may anak ka, di ba, for example, gusto mo maging successful, trabaho ka ng trabaho para sa kanila, hindi mo sila pinapanalangin, baka masayang. Balik rin naman natin, panalangin ka ng panalangin sa anak mo, hindi ka na magtatrabaho. Sayang din. Bakit? Yung initiative, pinag-iisipan din yan. Hindi lang basta yon, hindi lang basta ito. Bakit? Kasi habang naghihintay ka, yung ginagawa mo dapat tugma rin dun sa gusto mo mangyari. If you are a Christian, gusto mo matanggap ka sa trabaho, hindi mo naman ini-improve yung sarili mo. Panalangin ka lang ng panalangin. Or improve ka lang ng improve ng sarili mo, hindi ka naman nananalangin. Nagigets niyo po? Sa initiative, napakahalaga kung ano yung importante. At doon nangyari sa parot, hindi pinakain. Gusto ko pong talungin, mag-survey uli. Sabi ko nga, mahilig ako mag-survey. Do you still do quiet time with God? Ano yun? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? Nagde-devotion ka pa ba? Alam nyo, danger ngayon? Napapansin ko, naging danger at narinig ko sa isang pastor, ang danger ngayon ng tao dahil social media, lahat nakikinig sa preaching. Hindi na nagbabasa ng Bible.
Pag pumunta ka ng TikTok, ang daming pastor doon. Nakakatuwa. Kasi ako rin, nagaganon ako kasi lalo na pag nagpipreach ako, kumukuha ako ng idea sa kanila, tapos yung idea na yon, papanalangin ko yun, i-consult ko yun sa mga pastor. Tama po ba yung concept nito? Ganon. Pero ang pinaka-danger, hindi ka na nagbasa ng Bible, yun na yung ginawa mo. At ang danger din naman sa pagbabasa, masyado mong theology, masyado, pero yung pamumuhay mo, hindi mo na ginawa ron. Kasi ang pinakamahalaga sa pagbabasa ng Bible, you are asking God, you are communicating with God para sa buhay mo. Hindi para maging maalam ka sa utak mo. Kasi pag naging sobrang talino mo lang sa Word of God, danger. Alam niyo yung magagaling na propeta? Yung mga head ng mga iba-ibang religion, baliktarin mo ang Bible, kabisado. Pero bakit naging ganon? Kasi hindi pinamuhay. Initiative, napaka-importante. And last, trust God's process. Magtiwala tayo sa proseso ng Diyos. Sabi po sa verse 17 to 18, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na wag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At kung siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Okay. Dito kay Elias kasi more on faith ang pinag-uusapan dito, no? Trust God's promise. Kagaya ng tanong ko kanina, youth, makinig kayo sa akin. Paano pag yung miracle na pinapanalangin nyo, hindi nangyayari sa inyo at sa iba nangyayari? Ano yung mararamdaman nyo? Mga parents, paano pag yung breakthrough na gusto nyo mangyari sa anak nyo, ang tagal nyo na pinapanalangin, hindi nangyayari, pero sa ibang anak nangyayari? Ano mararamdaman nyo? Ayun ang pinakamasakit na tagpo. No? At na-experience ko yan. Lagi ko nga sinasabi, lagi kong ina-example. Yung gabi na umiiyak ako after kong bumagsak ng board, hindi dahil bumagsak ako. Alam ko sa sarili kong hindi yun yung reason. Alam niyo kung bakit? Meron kaming kapitbahay, pumasa. Nagkapit ng malaking tarpaulin. Congratulations for passing the electronics examination board exam. Tapos kami sa bahay, tinitignan ko yung nanay tatay ko, tahimik. Nahihiya ako, hindi para sa sarili ko. Para sa kanila kasi naaawa ako. Literal na kapitbahay yung katabi. Mas matanda sa akin yung pumasa na yon, pero kasabay kami nag-take kasi trisem ako. Okay? Nagsabay kami, matanda sa akin na 1 taon, natapos ko yung engineering 4 years, siya 5 years. Nagsabay. Nakapasa siya, ako hindi. Dito merong malaking tarpaulin, nagsasaya sila, nag-celebrate. Kami rito hindi kasi bagsak. Although hindi naman nila ako nun parang sinisisi. At ako nun, hindi rin naman ako sobrang nasaktan dahil bumagsak. Ang nasaktan ako para sa kanila nung nakikita ko yung senaryo na yun. Pero, if trust God's process, kung yun yung proseso ng Panginoon sa akin, anong magagawa ko? E di hintayin kung ano ba yung gusto niya mangyari sa akin. At ito na ako ngayon. Nagpapasalamat ako kay Lord, hindi niya ako pinabayaan. Kasi kung hindi ako nagtiwala sa proseso, malamang wala ako dito ngayon. Hindi ako nagsasalita dito. Baka kung kasama ako sa mga bumigay, yung mga nagsisuicide nun, baka wala na talaga ako rito kung hindi ako nagtiwala sa proseso. Andyan po kayo. Ngayon, gusto kong patunayan sa inyo na yung sinabi ni Elias kay Elias, nanalangin siyang wag umulan, hindi umulan. Nung nanalangin siyang umulan. Bakit? Nagtitiwala siya sa proseso ng Diyos to the point na yung faith niya dumating na sa ganong level na kaya niya na magpahinto ng ulan. Alam niyo kung paano natitest ang faith? The great test of faith? Yung word kanina, delay. Madali sigurong manampalataya kung yung nangyayari, kung yung gusto mo mangyayari, nakikita mo yung progress ayon doon. Gagraduate ako, wala akong bagsak, PPR na, thesis na lang, wala akong bagsak, gagraduate ako. Pero paano kung yung mga exam mo puro zero? Paano kung puro ka summer job? Paano? Alala ko pa nga yung parang, yung
change curriculum sa BSU. Ang daming taga-BSU napunta ng AMA. Bakit? Kasi kinikout sila. Ang sabi ko sa sarili ko, paano kung isa ako doon? Tapos ang dream ko, makagraduate, na-kick out ako, pumunta ng ibang school, magsisimula ako ng new curriculum, new environment. Paano ko? Sasabihin na, paano ko sasabihin na makakagraduate ako? Yon yung greatest test of faith. Pag yung gusto mong mangyari, pag yung gusto mong goal, hindi nangyayari yung sitwasyon according doon. Pero the question is, do you still trust God's process? Yun yung panghawakan natin. Work on your responsibility, ask God, initiative, be humble, and T, trust God's promise. Dahil ang great test of faith is the delay. At ang Panginoong Hesus, nung tayo ay sinalba niya sa kasalanan, nung siya ay namatay sa krus para sa mga kasalanan natin, yon yung pinaka-greatest gift na pwede nating sabihin para magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi kung yun ang nagawa, ano pa yung hinihiling natin? Pwede ba tayo tumayo? Sorry, nag-overtime ako. #HolyWaiting. So, yung message natin ngayon, nagpa-particular to, it's between you and the Lord. Kung ano talaga yung gusto mo, ipanalangin mo sa Panginoon. Kung ano yung hinihintay mo, pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo at itanong mo sa Panginoon. Sumamba ka sa dakong lilim. Sumamba ka, it's between you and your personal relationship with God. Lagi ko tinatanong, every time na tumatayo ako rito at ang gusto kong i-remind tayong lahat, do you still do quiet time? Napakahalaga. Pwede ko po bang tawagin yung praise and worship team? Gusto ko pong sama-sama nating sambahin ang Panginoon ngayon. Natutunan po natin yung word na #HolyWaiting, kabanalan, paghihintay na may kabanalan. Pero ang gusto kong mangyari, matutunan natin, yung personal relationship mo sa Panginoon while you are waiting ay lumago. Hindi madismaya dahil ang tagal, kundi lalo kang umasa. Pag naghihintay ka, pag meron kang gusto mangyari sa buhay mo, you keep on praying, you are serving God persistently. Bakit? Kasi meron kang gustong mangyari. So, sambahin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng awit na ito.
Diyos, kami mananatili, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa mensahe mo na binigay mo po sa amin. Lord, patatagin mo po ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, para sa mensahe ng iyong salita, Lord, na ang totoong inihintay namin ay ang pagdating mo dito sa lupa, Panginoon. Lord, marami kaming mga desire sa puso namin na doon umiikot yung waiting season namin. Pero Lord, alam namin, magkakatugma-tugma kami at darating ang panahon, Lord, lahat kami magdiriwang sa pagdating mo dito sa lupa, Panginoon. Yanda mo po ang aming puso at Lord, sa iyong mga anak na nandirito, patuloy ko pong hinihiling, Lord, yung pagtaas, Lord, ng relationship namin sa aspeto ng personal, Panginoon. It's between us and you, Panginoon. Hindi yung pagpapakita namin na lagi kaming active sa mga gawain, kundi Lord, ano kami pag wala nang nakakakita. Lord, it's between you and me, Panginoon. Yung salita mo, Lord, yung pangungusap mo ay patuloy na mangibabaw sa amin, Ama. At yung desire namin na makasalamuha ka, maramdaman ka, mamiss namin, Panginoon, yung presensya mo na kagaya ng dati. Araw-araw, nararamdaman ka namin. Mamiss namin yung moment na yon. Mamiss namin, Lord, yung lagi pagbabasa ng Bible, pag-iisip, pangungusap mo, at sa lahat po ng iyong mga anak na nangangarap, sa mga kabataan, sa mga nanay, tatay, Lord, inihiling ko po, Panginoon, yung comfort, yung pagsama mo, yung favor, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, yung pagpapala mo, sa mga naghahanap ng trabaho, Lord, yung blessing, yung miracle, sa mga nagninegosyo. At Lord, patuloy ko rin dinadalangin sa lahat po ng may sakit at karamdaman, mapa-spiritual, physical, o mental, emotional. Lord, hinihiling po namin yung kagalingan. Sinabi mo nga po sa iyong salita, Lord, na kumatok kami at iyo kami pagbubuksan. At Lord, humiling kami at iyong pagbibigyan. At hinihiling po namin, Lord, yung kagalingan ng iyong mga anak, yung aming mga pamilya na wala rito. Lord, yung pagkilala nila sa iyo, Panginoon, bilang ikaw ang Diyos at tagapagligtas na aming buhay. Marami pong salamat sa umagang ito. Marami pong salamat sa mensahe mo, sa pagtuturo mo, at inihiling ko, Panginoon, patuloy mo pagpalain ang bawat isa. We declare blessing for every family, for every individual na nandirito, Panginoon. Yung fire sa kanilang puso, Panginoon, ay mangibabaw. Purihin ka, taas ka, ikaw lang po ang maghari. Sa pangalan po na aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Purihin po natin ang Panginoon at sambahin. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili
ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Sa'yo lamang, Jesus, iaalay, O Diyos. Bigay po natin sa Diyos ang pinakamataas na palakpak, papuri at pasalamat. Hallelujah!